kasi. Ha? Bubukutin ko, okay lang. Hindi, isama mo na. Hindi naman magdidikit yan eh. Eh, mawawala yung It's okay. Didilaan ko na lang yan. Mamili ka lang. Bibigyan ka lang ng papel. Ano ba yung atin? Pwede ka na look for this? Well, if hanapin nila yan. Anong oras ang ano? 3:50. 3:50? Naku, may snow pa naman, no? Diretso na kami after crossing doon si Mama. Sasama mo na? Yeah. Ako, may snow ata. Oh, it's snowing. Yeah. Alam mo na kung paano mo pumunta doon, di ba? Be careful dun pagtawid sa ano ha, sa stop sign. Then let me know if meron ng quotation. Okay. And then I'm gonna send you to Don Vito. Ingat ha, ano na, madulas. Oh. Humps? No. Not humps. It was a crack in there. Developing this one. Yeah. No. I might take Kali to Santa Parade on Saturday. It's cold. It's cold. Yan mo lang siya. Dress up mo lang siya ng mabuti. Oh, you still have to go to Winkler pala. So cold. Kiss na. I love you. Love you pa. Okay. Ingat. Yeah.
bye-bye. Ya, ingat. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Winnipeg. Nakalimutan ko yung aking makapal na jacket sa bahay pang winter time. So kailangan kong balikan. Nandun pa lang naman ako sa truck stop sa Shell. Hindi pa ako umalis dahil hindi pa tapos yung aking 36 hours. So nag personal conveyance muna ako kaysa maghintay ako sa aking dalaga until 8:40 dahil ihatid pa yung aking pangalawang anak. So ako na lang pupunta. Tama-tama ay matapos yung aking personal conveyance pagdating doon siguro or after. Mag-refuel na rin ako doon sa pinaradahan ko kanina. So anyway, it's winter time na, I think. Yung mga tao naka-jacket na. Nagsisimula ng i-compress yung sarili para iwas sa lamig. Come on. Nagkaroon ako ng engine light. Yes sir, I don't know what is it. First time ni Bordagol makapasok sa area namin. I mean sa bahay. I mean makalapit sa bahay. Kasi hindi ko siya dinadala doon ang truck since nung sinita ako ng sinita ng taga city. Tinikitan pa ako dahil dati yung I think ano ba yung truck na dala ko, yung lumang truck ng Q-Line, dinadala ko sa bahay. Nung aming kapitbahay medyo naging ano siya, ayaw niya na may truck dun sa hiliran ng highway anong area namin. So nagre-report siya sa city government na may truck. Okay lang dalhin mo yung truck as long as hindi siya nakapatong sa city government na lupa. Okay? Example, meron kang garahe na ganyan, pwede mong isalpak yung truck dun sa harap, walang problema yon. Pero kung nasa under city government ka, you are only allowed 2 hours or 3 hours ba? So wala akong trailer mga choy ha. Yun, may pulis na dun. No, meron. Hinabol yung ano, isang sasakyan. Kawawa yung mga bata pag naglalakad. Kagabi bumuhos ang snow. Kaya bumuhos ang snow kagabi habang tulog ang mga tao. Kaya pagising sa umaga, bulaga.
sa likod ng car. Pero masyadong malaki to. Hindi ko pwedeng maisingit. Burdagul, Burdagul. It's cold. Give it a come here. Bye-bye. Okay, bye-bye. Love you. Love you. Mahalaga kasi yung jacket, guys. Lock ng door. Bye-bye. Bye-bye. Burdagul. Let me see if okay. Kumplito na. Babalik lang ako dun sa mag-fuel. Sa kung saan ako nag-start ng personal conveyance. Yung jacket ko kasi, itong jacket na to, maganda to pang winter. Ano rin to siya, windproof. Okay? Walang kalamig-lamig sa katawan. Kaya hindi pwedeng maiwanan pag winter time. Bali ano to siya, 5-in-1. May mga kasama pa to sa loob, pero ito lang kinuha ko. So ito ay baliktaran. Pwede siyang all black, pwede siyang reflectorize. Ano to siya, yung sa Q-line. Babalik lang ako kung saan ako nag personal conveyance. Kailangan ko rin mag-fill up. Nag-ilaw. Matatawid ba? Wala. Clear.
busy na naman sila dun, no? Hindi pa rin siya tapos dun sa isang ano na yan, car. Dito kami before naglalakad ng aking anak si McCaufman kasi yung bahay ng tita ko dito lang nahilira, I think pang 6 na bahay. So dyan sa back lane na yan, dyan kami naglalakad papunta dun sa school malapit sa bahay namin. Nilalakad namin yan siguro mga 10 minutes. Pagdating namin dito sa Canada, dito kami nakatira sa tito ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan o, yung bahay na pula. Diyan kami unang dumating. Nakatira kami sa kanila for 6 months. Then nag-apartment kami. Apartment kami dito. Ito papasok na ito. Sa dulo niyan, dulo doon may apartment. So lapit lang sa bahay ng tita ko. Kasi yung school ng aking anak ay nandun din sa Robertson eh. Kaya nung naghanap kami ng bahay, hinahanap namin na malapit doon sa school nila. Kay Mackenzie, doon sa, yung along the way lang, yung unahan lang nung may pinagtigilan ng pulis, nandun yung high school. And then yung kay McCaufman, nandun malapit sa bahay. Siguro isang block lang, school na. Kaya nakuha namin yung bahay na maliit para lang talaga hindi sila mahirapan na mag-commute during sa kanilang school days. Lakad lang. So dito lang sa area kami nakatira. I mean paikot-ikot. Hindi kami lumalabas halos sa downtown, no. Kasi dito sa area na to, nandito na rin lahat yung mga kailangan namin, mga Canadian Tire, Walmart, Superstore, Jollibee, Seafood City, nandito na halos lahat eh. So hindi mo na kailangan pumunta pa ng downtown. So anyway, pangalan nitong highway na to is Inkster Boulevard. But I need to change lane, bro. So kung saan ako nag-start ng personal conveyance, doon din ako babalik. Kailangan ko lang mag-refuel. This one is Big Fried for sure. Turn right, then take the first right. Mayong buntag. Hoy! 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 Asa mong biyahe? Mag-deliver ako dito sa akin. Sa Apex dito yun. Asa may mo? Gikan mo kagano, busy no? Oo. So may load mo? Kuhan. Pipe sa rin. Ato ginura. Magkarga. Kahoy. Kahoy. Oo, asang paingon? Busy na po. Busy na po? Magamping ha? Sige. Ingat! Saya yun, taga Big Fried.
morning, hindi mawawala yung kape mo. Okay, large double stiff tea. Skip ko. Tapos tatlo nito Boston cream. Okay, kita. Large double. Double stiff tea. Okay. And 3 of... Boston. Sarap yan. I know, natikman ko siya sa British Columbia. Bago yun, no? Oo, bago yan. Yeah, kasi iba na yung, ito yung Boston cream before eh. Asan na yung luma? Ito. Special yan kasi. Special. Yeah, sarap niya eh. Nung matikman ko isang beses, aba, bago pala to. Bago ang ba? Nag-drive ka doon? Galing ako ng Washington, then pabalik. Pagbubukabutin ko na kasi. Ha? Pagbubukabutin ko, okay lang sa Hindi, isama mo na. Hindi naman magdidikit yan eh. Eh, mawawala yung ano. It's okay. Didilaan ko na lang yan. Didilaan ko yung papel. Okay, bali 9:45. May points card ka na? Wala. Okay, go ahead na. Busy ka, nasa busy. Ano po? Sa shuttle, malapit na yun. Ha? Shuttle yun, di ba? Oo. Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko bakit ibang mukha nito? Ba't parang... Ano, kumusta na? Ayos lang. Ha? Sa akin to? Te, pahingin ng slip cover te. Ito. Tissue. Ah, okay. Doon ka pa rin sa pinner? Wala. Asa ka na? Ay, nag-machine shop ka pala, di ba? Iniwan mo na pala talagang tracking? Hindi naman. Ha? Tracking pa rin ako. Ano di, wag ka na mag-tracking. Ganda na lang ano mo. Sa tracking ka pa eh. Thank you bro. Thank you. May biyahe ka ngayon? Ayun, Saan? papunta ko ng ikaw pala yun. papunta ko ng US. So, saan ka tatrabaho ngayon? Ha? Saan ka tatrabaho? Dito lang? Oo. Ingat ha. Ingat. Che, ingat che. Cool. Dating painter yun. Na-interview ko na yun before. Nasa pinakababa. Na-interview ko na dating owner operator yun. Kasama ni Manlalakbay Biyahero. Eh, nagkatitigan kami doon sa loob ng Teams. Sabi ko parang si RJ to ah. Pero I'm not sure. Hindi ko siya in-approach kasi baka magkamali ako eh. So siya nga. Anyway, linisin ko muna tong kalat ko mga choy. Kasi nalungkat ko eh. Tara, let's U-turn ako dito sa sikip na to. Uy. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is so good to be true. Kasya ba? Pag i-U-turn. Okay, 1 hour and 31 minutes to Winkler. I'm all set, meron akong kape, meron akong fuel, and I'm ready to go. Easy E na lang ang kulang.
Hi, officer. Hey, how you doing? Good. How yourself? Doing good. Where are you taking the error handling? Indiana. Anything to declare today? I got 4 packs of personal tobacco. Anything? And I got food, cooked food, and I got Apple product of USA. Have a good day. Thank you, sir. Mga Chay, kumusta? So nandito na ako ngayon sa Fargo City, North Dakota. Iiwanan ko tong trailer dito sa may malapit na sa city. Merong truck stop dito na bukod sa Labs. Naalala ko pala na merong truck stop dito bukod sa Labs, nandito sa kaliwa. So iwanan ko siya, trap ko siya kasi hindi ko siya pwedeng dalhin sa loob. Kasi oversized, meron siyang permit na sinusunod. Kasi yung aking Twik card ay ready to pick up na. Yes, ready to pick up na yung aking Twik card today. I hope bukas pa sila dahil 2:19 pa ng hapon Central Time. I hope. Then magbababtil ako papunta sa Twik kung saan yung pinuntahan namin before na nag-apply ako. Doon ko siya pipick upin. Hindi nila pwedeng ipadala sa Canada. Ayaw nila mag-ship ng mga ganong dokumento, government property na mga ID palabas ng bansa. So ikaw talagang pipick up. So sabi ko sa kanila nung mag-apply ako na lang pipick up dito sa opisina ninyo pag once ready na ang ID. And now, nag-email na sa akin na ready for pick up na yung aking Twik card. And na-memorize ko na rin yung meaning ng Twik. Transportation Workers Identification Card. Ang nasa isip ko before ay temporary identification, temporary worker identification card. Transportation Identification Transportation Workers Identification Card. Pagmamay-ari yan ng US na ID. Stamart Travel Center. So yung opisina dito lang banda sa unahan. Nasaan yung entrance ng truck? Ito yung entrance. Arriving at coordinates on the right. Iikutan ko siya. Or pwede ako dito sa side. Parking side.
Gonna make a turn. Malaking spot. Parang tumatagilid yung trailer ko. Yeah. Tumatagilid siya, men. Okay, tara. Wala na guys. Drop ko na aking load. I'll be back. Shortcut ako mga choy. Dito pwedeng dalhin ng truck. Nakalagay dun sa kanilang instruction, pag meron kang dalang truck, merong parking sa likod. But hindi pwedeng dalhin yung buong trailer, okay? Drop mo yung trailer, then backfill ka. Dami nakasulat, no parking, no right turn. Lipat tayo. Turn right at the traffic light.
Yeah, ito yung building na yan. So hindi ka pwede mag-park dyan. Yan, nakalagay eye care sa loob. Hindi ka pwede mag-park dyan. Dito sa likod. Pwede here, private parking. Ah lala, saan ako mag-park dito? Here. I hope hindi ako matikitan. Creepers. This one. I care. Yeah, this one. PSA pre-took. There, I'm gonna pick up my Twig card. Okay. Let's see here. What is your last name? I can just copy it right off yeah. of there. Let's take a look here. Okay. You can sit here with me. I'll have you sit in the middle, please. Middle? Okay. And then I will grab a form of ID, please. The what? A form of ID, please. From ID, you want passport or? That's fine. Okay, here you go. Okay, before we continue, I can't let you hold it, but is this information correct? Yes. Yes. So mga Choy, nakuha ko na yung aking Twig card. Twig card, my Choy. So meron siyang ano, meron siyang parang sa ATM kasama. So ngayon, ngayon 2030 November 6 yung expiry date ng aking Twig. Holy. Okay, let me see kung may ticket. Walang ticket mga Choy. That's good. Oh. Okay mga Choy, wala nang kikitain sa akin si Sarah ngayon. May Twig card na ako. Hindi na siya kikita sa akin. Hindi na ako magmamadali ngayon. Hindi na ako magpapabook ngayon sa port na hey, kailangan ko ng escort, i-book mo ko. No, wala na. Wala na mga Choy. Left on Main Avenue. 1 month din yung inabot sa Twig. Baka may nakalagay no left turn. 1 month din, ang binayaran ko ay 124 USD. Refunded naman siya ng ano, refundable siya ng company. Ayaw pa nila nun. Hindi na sila magbabayad ng napakamahal. And before, sabi ko nga before, ayaw kong kumuha ng Twig. Kasi nga, yung bang pagpasok mo ng Maryland sa Baltimore, ang nakakalula yung lapad ng kanilang port. And then ang problema doon, sabi ko, sige, kuha na lang ng escort. Ang escort na bahala dyan magano. So ngayon,
Nung nasa Washington kami, panay Washington ang biyahe. Ang lapit lang eh, ito yung parking area dito, yung port, nasa harapan ko lang yung port. Yung gate nila, nasa loob lang, napakadaling trabaho para sa In 3 kilometers, sa take Twig the card. ramp on the right to I-29 north toward Grand Forks. And then ang binabayad lagi doon sa Twig Escort is $55 an hour. Wala siyang ginagawa, hindi ka pwedeng tulungan, basta escort ka lang niya sa loob, parang pinakaano mo. Opo lang siya doon, titingnan ka niya. Ngayon, kung maaga ka nakapasok, like 8 o'clock ka nakapasok, pagbukas ng port, 8 o'clock, mamadaliin ka ng escort. Kailangan 1 hour lang kasi meron din siyang alas 9 na ipapasok na driver. Okay? So ikaw, lagi ka nagmamadali. Pagkarga sa'yo, pag kinarga mo yung equipment, kailangan bang 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 secured din sibat kasi meron ba siyang 9, meron ba siyang 10. Hindi ka niya pwedeng i-escortan for the whole day na ano, kasi meron siyang mga appointment din sa ibang mga driver na walang tweak. So ikaw na driver, kailangan mindset ka na lagi na every time na papasok ka, naka-ready na yung mga kadena mo, 4 na kadena para pagpasok mo doon, 4 lang ikakabit mo, then sibat ka na, no? Pupwesto ka na doon sa labas. Ngayon, pagdating mo sa labas sa parking sa port, minsan puno. Kasi yung mga ibang truck na natapos ng kargahan, hindi pa sila umalis. Dahil example, naghihintay ng permit, lalo pag mga 13 axle yung mga nakaparking doon, wala kang spot. Okay? Wala kang spot. Paglabas mo ng port, wala ka ng spot. Pero kung meron kang Twig card, yun ang nakita kong advantage sa kanya. Kung meron kang Twig card, hindi ka magmamadali na kailangan mo agad umalis. Pwede mong tapusin lahat ang iyong ginagawa sa loob, yung pagsisecure, pagkuha ng permit, yung lalabas ka na ng port, yung meron ka ng permit, yung ready to go ka na wala ka nang intindihin na may ayusin ka pa pagdating mo sa labas, wala na. Yung everything is okay na. So yun ang advantage niya. Kasi nga, the last few months, no, nakailang balik kami sa Washington. Puro laging ganun, nagmamadali ka, lagi kang nirarush dahil meron pa silang appointment na iba. Ang ito lang yung challenge niya ay yung sa Baltimore. Okay, Baltimore. Dahil ang lapad ng port ng Baltimore. But siguro naman napag-aaralan mga yun. Okay naman siguro. And yung Texas, napakamahal ng Texas. Napakamahal ng kanilang Twig. $200 yung Twig nila, yung escort nila, $200 USD. Nakapagbayad ako doon gamit yung credit card ng wife, hindi sa credit card kundi debit card yung binayad ko, $200. Naripa naman siya. But yun nga, ang laki, no? So ngayon makakatipid yung company sa akin and mapapadali yung pagpasok ko. Hindi na ako mag-example, papadala ako sa Texas. Hindi ko kabisado yung mga Twig escort doon kung anong mga number. Itong Tacoma, kabisado ko yung number ng Twig kasi yun lagi namin kinokontak. Hey Sarah, book mo ako ng ganitong araw, darating ako dyan. May number na kami. Ngayon, pag pupunta ka sa ibang port, maghahagilap ka pa ng sino yung escort doon, may kalala ba kayong escort doon? Kasi yung dispatch, hindi rin niya alam eh. Minsan papadala ka doon, may project na kukunin, na may load na kukunin. Tapos sabi niya, hindi ko alam yung mga escort dyan. So ngayon, as advantage na meron ka ng Twig, diretso ka na makakapasok. All the way ka na, diretso ka na. Wala nang pagbukas ng port, pasok ka, punta ka sa opisina, bigay mo yung mga dokumento na kailangan mo dun sa pag-pick up, then that's it. Mag-secure ka na doon, magkuha ka na ng permit. So malaking advantage. Before, hindi ko siya tinitingnan na advantage sa akin dahil nga sabi ko, hayaan ko yung company magbayad niyan. At least may escort ako. But nung naranasan ko diyan sa Washington, wow, lagi kang nagmamadali, lagi kang papagalitan ka pa ng escort. Oh, ang dami mo mga appointment, ang dami mo appointment time, di ba? Yung sa last video. Kasi nga, nag-appoint ako ng iba-ibang schedule kasi baka hindi ko kaya yung oras na
na naagrihan namin dalawa na okay, darating ako ng 11 o yung pala na-hold ako dun sa Washington, no? Babaguhin ko na naman o sa ano na lang sa I-29 North Thursday toward morning na Grand lang. Forks. So ang daming changes, pero pag meron kang tweet card, wala nang chichibursi. Darating ka ng bago magtanghali, darating ka after lunch, makakapasok ka sa port. Wala ka nang kailangang isipin na i-escortan ka pa ni Sarah. Unless kung sarado na sila. But anyway, babalikan ko na ang truck. Meron pa akong a couple of hours bago mag-sunset. Bago mag-sunset, baka sa South Dakota, kung kaya pang South Dakota yung aking In 1 biyahe ngayon. kilometer, take exit 66 Then doon ako titigil on the for right the night. to 12th Avenue North, then take the first right. Tigil for the night. Then I don't know if bukas, dahil Remembrance Day o Veterans Day bukas, I think hindi kami pwedeng tumakbo sa highway. It's bawal yata. Pero titingnan ko pa mamaya. Uy, mga choy, call for night. Sagad yung 30 minutes after sunset. Take exit 207 on the right to US 12, then take the first left. Lakas ng hangin, grabe. Alright, alis na ako ng highway. Hindi na ako Turn pwede. left at the stop sign. Lakas ng hangin. Arriving at TA Express on the right. Meron pa akong 3 hours but
enough na. Hindi na ako pwede. May mata doon. Okay. Call for a night. Double check. Tagilid ng konti. Okay, that's it.